Salamat din, Miss Pamela, at magandang tanghali rin po. Well, mabuti at hindi lang mabuti pero masaya ako at nagpapasalamat sa mga kapwa ko mambabatas, unang-una na dito sa Senado at syempre sa aming mga counterparts sa House na iyon na nga, naglipat po kami ng significant na halaga ng mga CONFI and Intel funds mula sa mga civilian agencies na wala namang kinalaman sa national defense at saka public safety at inilipat doon sa mga ahensya na karapat-dapat nagbabantay ngayong mga buwan mismo sa pambansang interes natin na inilipat para ito ay gastusin talaga sa mga totoong pangangailangan ng ating mga estudyante at iba pang education sectors, lalo na dahil post-pandemic tayo, post-recession. Kaya very relevant, Ms. Pamela, halimbawa yung Learning Recovery Program upang tugunan yung matagal na nating education crisis, learning poverty pa nga na lalong tumindi nitong pandemic nga. Bukod dyan sa pag-reallocate ng mga confidential and intelligence funds, masaya ako at nagpapasalamat din na tinanggap ng mga kapwa mambabatas ko sa buong Kongreso yung isang provision na bawal nang maglipat ng contingent funds, halimbawa mula sa Office of the President, sa CONFI and Intel funds ng ibang mga civilian agencies. Liban na lang, extremely necessary ito ayon sa certification ng Presidente. So patuloy po at namin sa Senate Minority babantayan yung tapat na pag-implementa ng ganitong mga mas tamang provision, at sisiguruhin din po namin na magastos ang mga kaperahang ito para po sa ating mga kababayan. Milyon pesos na iyan. Nung itinanong ko kay COA Chair Cordoba, nung budget debates nga sa budget ng COA, sabi nila ongoing pa yung audit dyan. Maiulat na sa atin ng COA ang tungkol dyan. At maigi din na aaksyonan na ng Korte Suprema dun sa hindi pwedeng gamitin ang contingent fund pati mula sa OP para mag-augment ang anumang posibleng at tingin namin gamit ng contingent funds. Yung pagsagot sa mga tanong ko, kalaunan ay hindi agad ganap na nasagot yung tanong, simpleng fundamental na tanong tungkol sa mandate ng kanilang opisina at eventually hindi talaga maipaliwanag satisfactorily kung saan sana gagamitin yung requested noon na CONFI and Intel funds. Yun ang daming binanggit na mga programa na alam naman natin ay pangunahin mga programa ng ibang mga department at opisina ng gobyerno. At pagkatapos nung budget hearing na iyon, marami-rami silang atake, tawag ko noon patutsada, hindi dun sa issue, pero personalan sa mga nagtatanong tungkol sa kaniyang hinihinging CONFI and Intel funds, pati laban sa akin. Pero ito, eventually, siguro nung nakita nila na dumadami talaga yung formal, opisyal na mga prosesong inilulunsad dito sa legislature sa pamamagitan ng budget process, tapos pati nga sa judiciary, sa iba't ibang mga organisasyon at saka individual. Kalaunan, inulit nila yung sinabi nila nung budget hearing na she could live without CONFI and Intel funds at hindi na daw hahabulin nito. So ayun, sunod-sunod na yung mga pangyayari pagkatapos nun. Action ng House, action din namin dito sa Senado. Actually, kami ni Minority Leader Senator Coco Pimentel last year pa nire-raise itong issue ng CONFI and Intel Fund. So masaya talaga ako at talagang nagpapasalamat na nagbunga itong kumbaga 2 taong advokasya namin sa kasalukuyang mga probisyon at amyenda sa 2024 budget. In fairness, meron din namang ilang mga civilian agencies na nangangailangan, may mandate. Never, 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 never stop me.
Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.